Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Mga ka-Green Thumb, andito po ako sa area na kung saan nandito yung ating watermelon at saka po sweet corn. Intercropping po mga ka-Green Thumb. Ayan na po yung ating watermelon mga ka-Green Thumb. Dalawang puno po yung inilagay namin dyan para kung sakaling may mga mamatay ay meron po tayong pangpalit agad doon sa ibang mga butas, katulad po doon sa kabila. Ayun, dyan po ay dalawa din sana yan. Hindi ko alam kung nasa na yung isa, baka gumala pa mga ka-Green Thumb. Ayan, so mga ka-Green Thumb, ang binhi po na ito ay ang variety po ay Sweet 16. Yan, ng Swiss company. Dito naman sa kabila mga ka-Green Thumb, ito na portion magkasabay pa rin tayo itinanim. Dito naman natin itinanim yung atin pong Terminator na variety ng watermelon. Ito lang yung ginawa nating option, na bumili na lang tayo ng Terminator dahil nagkaubusan na po ng binhi ng Swiss na variety, itong Sweet 16. Wala na tayong mapagbilhan kahit sa malalapit dito na mga lugar. Wala na po, nagkaubusan na talaga. Kaya ang available ay Terminator na klase po ng watermelon. Yun na lang yung binili natin. So mas maganda na rin para masubukan yung ibang mga variety. So sa pinapakita ng Terminator natin mga ka-Green Thumb, napakaganda. Malalapad po yung kanya mga dahon. Ayan. So dahil ang portion din ito ng mga ka-Green Thumb ay ito po yung huli nating itinaniman ng atsal. So ibig sabihin dyan na portion ay first batch yan ng atsal dati. Pagkatapos na clearing ay tinaniman natin ng purong sweet corn. Yan, makikita pa natin yung mga puno ng ano natin, first batch na sweet corn. Pagkatapos na harvest yung sweet corn ay nagtanim na tayo ng sweet corn pa rin dyan sa may plastic mulch. Paglipas ng 2 linggo o mahigit 2 linggo ay nagtanim na tayo ng watermelon, yung Sweet 16 na yan. Yan, makikita natin sa ilalim, hanggang dun po yan sa unahan. Yan, doon. So pero sa edad, kung kailan natin siya yan itinanim, yan po ay 18 days na yung Sweet 16. Ganon din po rito. Ayan. Pero dahil itong area na ito ay ito po yung second batch ng atsal natin, kaya continue pa rin yung paglagay natin ng pataba nung time na dito na lang yung may atsal at doon sa kabila naman ay may sweet corn. Kaya medyo maganda talaga yung resulta dito. Kasi dahil yung pataba ay nandyan pa, yung galing po sa tanim natin na sili. Yung kanya pong mga nasobra dyan na mga pataba na inilagay natin. Kaya nung tayo po ay naglagay ng pataba para sa ating watermelon, ang dito po itong ating pong Terminator hanggang doon po yan ay hindi natin nilagyan ng pataba. Ang nilagyan natin ng pataba ay yung doon po sa kabilang area. Yan, kasi ito po yung pinakapagitan nila. Ito pong ating main line na kanal dito. Yan, dito po yung ating second batch na sili dati at dito naman yung ating first batch na sili. Kaya una natin na i-clearing ito, kaya nagtanim tayo ng sweet corn. Yan pa po yung kanya pong mga dayami. Yan, pagkatapos ay nagtanim na rin tayo ng sweet corn, pero hindi na tayo nagtanim dito sa pinakapagitan. Yan. Yan, kasi balak talaga natin mag-intercropping ng watermelon at saka sweet corn. Kaya mas mabuti na hindi natin lalagyan dyan sa pinakapagitan para magkakaroon naman ng space yung atin pong mga tanim, para pag may araw ay matatamaan lahat yung ating mga tanim. Kasi alam naman natin na ang sinag ng araw ay napaka-importante para sa ating mga tanim, para makahanap sila ng kanila pong makakain. So ayan ang mga ka-Green Thumb, 18 days po simula nung ating itinanim itong ating
watermelon. Yan. Ang sweet corn naman natin mga ka-green thumb, dahil nagsisimula na siyang mamulaklak, parang nakalimutan ko na to kung ilang araw na ito mga ka-green thumb. Medyo matagal na to kasi may mga bulaklak na yan. Ayan. Pag na-harvest na yan mga ka-green thumb, kung itong ating watermelon ay hindi pa nagpang-abot dito sa gitna, kasi itong dalawang hilira na ito ng watermelon mga ka-green thumb ay i-combine natin. Ibig sabihin itong hilira na ito, dito natin pagkakapangin sa pinakapagitan ng dalawang row. At ito naman sa kabila, ganon din, dito rin natin pagkakapangin. So ang mangyayari po dito sa kabila pong ito pong pinakapagitan naman sa kabilang area, ito po ay wala pong gagapang dyan na watermelon, kasi yung doon naman ay doon na naman natin ipagagapang sa unahan. Yun po yung kanyang partner, yung malapit sa drum. So ito po yung pinaka daanan natin pag tayo po ay mag-i-spray. Ito dahil marami pang mga damo, pag tayo na ay magagamas rito, ang lahat po ng makukuha natin dito nga dayami, mga damo, ay dito na rin natin ilalagay. Yan. Tapos kung matatiming ito mga ka-green thumb na hindi pa magpang-abot yung dalawang hilira ng watermelon, ma-harvest na itong sweet corn. Itong sweet corn na dayami ng sweet corn natin na makikita ngayon, pag ito na ina-harvest, pwede pa rin natin gawing organic mulching, no? Yan, diyan sa pinaka pagitan na yan yung inilaan natin na space para gapangan ng ating watermelon. So ibig sabihin itong dalawang hilira mga ka-green thumb ay magiging isang hilira na rin yan pagdating ng na sila po ay magpang-abot na dyan sa gitna. So ito yung pinakadaanan pag nag-i-spray. Dito naman sa dito sa kabila, daanan na rin yan pag tayo po ay nag-i-spray. So ito naman na banda, ang gapang naman nito ay papunta naman dito. At saka itong plat naman na ito, ang gapang naman ay papunta katulad din sa kabila. Para magkakaroon po tayo ng daanan at saka kanal. Itong pinakagitna, hindi na tayo dadaan dito mga ka-green thumb, kasi maapakan natin yung mga tanim natin pag yan po ay gumapang na mga ka-green thumb. So papasilip ko lang mga ka-green thumb yung method po natin ng pag-aabono. Ito po ay hindi natin nabunuhan kasi napakaganda naman ang kanya pong pinapakita, no? Yan, talagang Terminator nga pala talaga sa pangalan pa lang. Yan, Terminator na. Dito naman sa kabila, ang ating Sweet 16 ay hindi rin magpapahuli, humahabol din. Ang method natin mga green thumb ay instead na mag-drenching tayo, dahil basa pa naman yung lupa nito nung time na naglagay tayo ng ating granules na fertilizer, ang gamit po natin ay Unique 16. Wala pong halo yon, puro. Ang atin pong sukat ay naglagay lang tayo ng kalahating kutsara, ibig sabihin na 5 ml na sukat. Kalahati ng kutsara yung ano po, yung regular po na ginagamit natin sa hapagkainan. Yun, kalahating kutsara nun, nagbutas tayo dyan gamit yung kahoy, tinusok lang dyan. Tapos may butas na yan na mga siguro nasa mga 3 inches, no? Yung atin pong butas, saka natin inilagay doon yung ating pataba. Yan. Magsisimula yung mag-spread yan kasi kagabi tinamaan niya ng medyo mahinang pagulan lang. Tapos medyo basa pa yung lupa. Kaya posibleng yan nagsisimula na yang kumain ng nilagay nating pataba, yung ating watermelon. Ayan na po siya mga ka-green thumb. Yan po si Sweet 16. Magkakaroon tayo ng comparative nito mga ka-green thumb. Kaya makikita natin yung resulta nito sa susunod na mga video natin, kung sino talaga yung mas malaking bunga, mas magandang ani, inshallah. Ayan, kung si Terminator ba mga ka-green thumb, o ito bang atin pong Sweet 16 ng SOS Company. So yun lang po muna mga ka-green thumb, nag-update lang po ako sa inyo, at happy farming po sa inyo pong lahat. Assalamualaikum.